Sinisisi ngayon ng pamilya Halosyos sila Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon sa pagsasara ng kanilang programang Tahanang Pinakamasaya. Ayon kay TAPE President at Chief Executive Officer John Halosyos, ay iniwan umano sila ng TVJ, kaya naman mas lalo pa umano silang nalugmok sa utang. Bago pa nito ay naglabas muna ng official statement ang TAPE Inc. at tuluyan na ngatong na maalam sa GMA Network. It is with a heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show Tahanang Pinakamasaya on Kapuso Network GMA7 will no longer be on air effective March 8, 2024. TAPE Inc. extends its profound gratitude to its home network GMA7 for a long and fruitful partnership. GMA7's kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this transition. Despite our best efforts to save the show, both parties have reached a mutual agreement to finally call of the show. To the loyal viewers, esteemed hosts, supportive advertisers, hard-working crew, and dedicated employees who have been with us from the beginning, from the longest-running noontime show Eat Balaga to Tahanang Pinakamasaya, our sincerest thank you and optimistic see you again. Samantala, dahil naman sa pagsasara ng noontime show, ay wala nang nagawa pa ang mga host nito kundi ang malungkot, lalong-lalo na si Paolo Contis na umano'y humagulhol sa kanilang huling araw. Ayon pa sa talent manager na si Ogie Diaz ay ayaw daw makipag-usap ngayon ni Paolo sa kahit kanino dahil labis daw siyang nasaktan. Ayaw na daw umano magbigay pa ng ibang statement pa si Paolo hinggil sa nangyari, sa ngayon umano ay magpapahinga na lang muna siya. Maging ang Kapuso Network naman ay naglabas na din ng official statement para sa TAPE Inc. Nagpapasalamat ang Kapuso Network sa ilang dekadang pinagsamahan ng network at ng kumpanyang TAPE. Due to unavoidable circumstances, TAPE has made the difficult decision to airing of Tahanang Pinakamasaya. GMA Network would like to take TAPE for its invaluable contribution to noontime programming for the past decades, which Filipino will surely remember for many years to come. The network will always be thankful to TAPE for its partnership over the past decade. For review ng TAPE Incorporated laban sa TVJ. Ano nangyari sa Tito Vic and Joey? Denied. Ayun sa IPO Philippines, kanselado. Yun pong sa Court of Appeals, ang gusto nilang mangyari, baligtarin o i-reverse ang naging desisyon ng Marikina RTC na kanila talaga ang titulo dahil sila nanalo at wala nang ibang may-ari pa ng titulong Eat Bulaga, kundi sila. Vic and Joey. Diba? Tapos, walang susuko, diba, Nay? Ayaw nilang sumuko. Pagod tapos na. Yung sa IPO Philippines naman, kansilado din yung apila nila. Teka naman muna, nakakalungkot na to eh. Parang hindi ka na makakakuha pa ng lugar para magalit ka dahil parang nakakaawa na, nakalulungkot, diba? Kung bakit, alam mo, ang tanging susi para yung pagkabigo ay hindi masyadong tumiim ng ganito kalalim pagtanggap sa katotohanan. Yun lang naman yun eh, di ba? Tanggapin ang katotohanan kapag talo-talo. Kapag panalo, ipagbunyi. Di ba? Correct. Pero pinipilit pa eh, di ba? Tatlong beses na silang naligwak. Gusto pa ba nilang umapag? Ano pa ba ang kailangang patunayan ng Tito Vic and Joey para naman huminto na ang mga ganitong apila at gusto pa nilang paabutin ito ng Office of the President, yung sa IPO, kasi ano yan eh, sakop. Tapos hanggang Supreme Court. Ano po ba ito? Sabi nga natin, ang pagkatalo ay hindi naman senyal ng pagkatalo habang buhay. Nagkataon lamang na talagang talo kayo dito sa pinag-uusapan at pakikipaglaban. Bakit naman kailangan tanggapin na lang ang katotohanan, yun na ang pinakamaganda. Masakit kasi sa kanila, hindi sila pinapansin ng Tito Vic and Joey, di ba? Deadma. Deadma. Yun lang mga resulta ng kanilang pakikipaglaban, desisyon ng korte, ang kanilang binibigyan ng pagpapahalaga. Napakasakit nun. Yung kalaban mo, dinededma ka lang, di ba? Mas nakakagigil kasi yun na eh, yung bang inaano mo, di ba? Pinoprovoke mong awayin, pero alam mo yung dinadaan-daanan ka lang. Di ba? Mas masakit kasi yun eh. Mas masakit yun. Sabi nga ni Ching Bautista Silverio, na lahat isinisisi ng TAPE but themselves. Lahat sinisisi ng TAPE but themselves. In denial pa rin sila
karma na nga ayaw pang tumigil. Sabi niya, tapos si Juris, meron siyang meron siyang pasintabi. Nangingi siya ng pasintabi. Nay, pasensya na po kung magiging harsh ulit ako ngayon. Pero talagang matigas ang ulo. Talagang ang kapal ng mukha, hindi na nahihiya. Mga baka kahit matapos na ang giyera sa Israel, pareho pa rin ang issue. Pareho pa rin ang issue. Di ba? Na ihahain at i-recycle ninyo, ha? Isang tabi na sana ang ego at pride, chicken, at igalang at irespeto ang desisyon ng korte. So, di ba naman, igalang na lang. Pero pa bang tataas sa desisyon ng korte? Siyempre sila na mas nakakaalam. Binalansi yan, hindi naman basta desisyon na lang hindi pinag-iisipan. At eto pa, lumipat tayo, total magkarugtong lang naman, di ba? Yung pagsisisi, yung pagtuturo ng paninisi sa Tito Vic and Joey at sa, nagretiro na kumuha pa ng 18 million. Oo nga! Alam niyo po, kwento na naman yan. Ito ay inilabas ng ating kasama sa panulat, ang bilyonaryo, na talagang meron silang resibo. Nandoon ang kanilang source talaga. Nung sabihin ng CEO ng Tape Incorporated na ang dahilan daw po ng pagkalugi ng tape ay ang pag-alis ng Tito Vic and Joey. At yun nga raw po nagretiro na executive na nagtangay ng 18 million pesos. Eto pa, bago daw sila pumasok na magkakapatid para pakialaman na ang rekrutitos ng Itbulaga, nalaman na raw nila na talagang hindi na nahahandle ng maayos ang finances. Ano masasabi mo? Di ba, ito pa yung palusot na sinasabi na nila na dating may utang na sila bago pa umalis sila, Tito Vic and Joey. Iniwan yung utang na iwan sa kanila. Eto. Siguro naman po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, presko pa rin po siguro sa inyong isip yung pakikipag-one-on-one po ng inyong lingkod kay dating Senate President Tito Soto. Napakalinaw naman po na noong mga panahon na yon ay sinabi ni Kuya Tito na may utang na kung ilampung milyon kay Joey De Leon at kay Vic Soto, pati po kay Maru Soto, mahigit na 20 milyong piso. Bakit hindi nyo sinagot yun nung ipalabas sa SNN? Yung pakikipag-one-on-one natin kay dating Senate President Tito Soto. Bakit hindi nyo tinutukan yun? Bakit ngayon nyo lang inilalabas yung mga utang-utang na yan at pagkalugi ng tape na isinisisi nyo sa Tito Vic and Joey kasi daw umalis? Paano namang hindi aalis? Nalaman na nga ng Tito Vic and Joey doon sa pakikipag-meeting ng kanilang ama at ilang magkakapatid na marami silang plano. Na plano silang tanggalin pati ang mga production people. Ang linaw po yan. Balikan po natin yung one-on-one interview ng inyong lingkod kaya Kuya Tito. Kitang-kita po natin na noon pa man ang utang ng Tape Incorporated ang talagang lumulutang. Binayaran lang si Vic Soto at saka si Joey De Leon nang lumabas na yung issue na yan. Tapos ngayon, sasabihin ng Tape Incorporated, ang Tito Vic and Joey ang dahilan kung ba't nalugi ang kanilang kumpanya. Saan naman natin aapuhapin ang sagot sa ganyan? So, Nani, parang ang kwento, parang bumabaliktad na naman ang kwento. Tama ba yan? OMG na nga oh my God, baligtad na ang kwento. Dapat binuksan nyo yung issue na yan nung kasagsagan ng paglalaban ninyo tungkol sa titulo ng Itbulaga at nung umalis ang Tito Vic and Joey sa inyo nung May 31, 2023. Dapat noon nyo yan pinalutang. Dapat yan ang nilabanan ninyo. Yung utang ninyo kay Vic Soto at kay Joey De Leon at sa ibang production staff na ipinakikipaglaban ng Tito Vic and Joey. Ang totoo doon, nagbaba na nga ng talent fee ang Tito Vic and Joey para lang matuloy yung kanilang kolaborasyon, di ba? Ang pagsasama nila ng ilang taon na. Pero hindi pa rin nila pinabayaan yon. Kumbaga, nagbigay na nga sila, pero ang gusto pa ay parang tanggalin sila. At ang iba pang mga host at production people. Yun ang totoo doon, di ba? Kaya tapos ngayon, sasabihin nila, Tito Vic and Joey, ang totoo, ito ang dapat nilang malaman.
Tito Vic and Joey ang nag-akyat ng kamal-kamal, milyon-milyong pondo sa Itbulaga na nagpahalakhak sa inyo patungo sa bangko. Yun. Ayun. Yun ang Tito Vic and maliwanag. Joey yun ang malinaw. Malinaw pa po yan sa sikat ng araw sa tanghaling tapat. Huwag sabihin na ang Tito Vic and Joey ang dahilan ng pagkalugi ng inyong kumpanya dahil ang finances ay nagkakagulo-gulo nung bago pa kayo pumasok. Bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon nyo lang inuurirat yung pagkalugi na yan na itinothrow ninyo, binabato ninyo laban sa Tito Vic and Joey? At sino yung mga nagretiro na nagkamal ng 18 million? Ba't hindi nyo pangalanan yung mga nagretiro nyong tauhan? Diba? Nakakaloka kayo. Eto na, sabi ni Tita Julie Paras, naku kasi ang mga halosos, maling-mali ang moves nila, nalugi sila mula nung umalis ng Tito Vic and Joey at legit Dabarkads. At tigilan na nila ang panay ang turo sa TVJ na dahilan ng pagkalugi nila. Manuno sila. Oo nga, bawal po magturo. Huwag kayong turo ng turo, baka kayo manuno. Diba? Ay nako. Magbayad muna kayo ng utang nyo bago kayo umapila. Parang pelikulang po ito, Nay. Alam na kung sino ang bida at kontrabida. Magkapi nga kayo, ng kabahan naman kayo at nervyusin kahit minsan lang. Sabi ni Dan Clavesillas. Ayan. At sabi ni Tita Nene Ulanday, Tita, natatandaan ko na malinaw ang interview nyo kay Tito Soto at sila pa nga ang may utang sa kanila tapos babaligtarin nyo ang kwento ngayon. Sabi ni Tita Nene. Napakalinaw, Tita Nene, di ba? Pagtanggap, yun ang dapat gawin nitong mga talunan. Diyos colored naman, mga utoy, manahimik na kayo. Talo na nga kayo, pierde na, walay na, ano pa ba? Pinaiinit nyo talaga ang ulo ko, ha? Huwag kayong gaganyan-ganyan, sabi ni Eddie Letada. Di ba naman, nako, nakakalungkot na hindi ko maintindihan kung saan ako hahagilap ng mga salita para ituwid itong mga kwentong pinalulutang nila. Nako, iwanan muna natin. Dito na tayo sa huling pamamaalam, of course, ni Coco Martin sa kanyang Mommy Jane.